Okay, sa lahat ng mga nakantabay, dito tayo ngayon sa ating mga mga may tanong kasi sa akin na bibigyan ng pansin. Ito ay tanong mula sa Pangasinan 'no. Sabi niya, "Bro Jando, 'wag mo na banggitin yung pangalan ko Bro Jando kasi, ayoko na 'pag nalaman yung pangalan ko, marami ng ano, ang mga tanong na magsipagsulputan." Okey lang naman yung tanong, sagot lang naman ng sagot. Pero sabi niya, "Sige na bro Jando, wag mo nang sabihin. Gusto ko lang marinig, malaman kung totoo ba yung sinasabi na natalikod ang unang iglesia." Okay, totoo ba daw natalikod ang unang iglesia? Ang masasabi ko doon is hindi po totoo natalikod ang unang iglesia. Bakit ako naniniwala na hindi natalikod ang unang iglesia? Sapagkat si Kristo mismo nangako siya, eh. Very simple lang po yung pangako ni Kristo, 'no? Ang sabi niya, "Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, na ikaw si Simon." Sabi kasi niya, kasi maraming mga nagsasabi, "Panginoon, kung ikaw ba daw si Elias, ikaw ba daw ikaw ba daw isang propeta, ikaw ba si Juan Bautista?" Maraming mga gano'ng katanungan. Pero sinagot 'yun ni Kristo. Basahin natin yung sagot ni Kristo doon, ha. Narito ang sagot ni Kristo sa Mateo 16:15, ating simulan ng basa sa 16:15 ng Mateo. Ito yung nakasulat, ayan. Sabi ganito, "Ngunit para sa inyo," sabi dito, "ngunit para sa inyo, sino ako?" Kasi tanungan sila, totoo ba daw na ganito, ganire. So, kaya gusto niyang masubok yung pinaniniwalaan ng kanyang mga alagad. Sabi niya ngayon, "Para sa inyo," wait lang, "para sa inyo, sino ako?" Ayun. Ano ang sagot nila? Tuloy natin basa. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Oh, kasi maraming daming tanong na sabi, ang sumagot sila, ang sabi po ng ilan, "Kayo si Juan na tagapagbautismo." Ang sabi naman ng iba, kayo daw si Elias. Ang sabi naman ng iba, kayo daw si Jeremias. Ang sabi naman ng iba, o kaya ikaw ay isang propeta. Hmm. Kaya 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 ang nangyari, ang ginawa ni Kristo, tinanong niya, "Para sa inyo, sino ako?" Ang nakasagot si Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Alam nyo, nang sabihin niya 'to sa 17, "Pinagpala ka Simon na anak ni Jonas." Anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Oh. Ibig sabihin, itong kaalaman na ito, hindi ito natutunan ni Pedro mula sa ibang tao, wala nakapagpahayag sa kanya, wala nakapagsabi na ito yung ibig sabihin niyan, wala. Ang ibig sabihin nito, may nalaman si Apostol Pedro na galing mismo sa kanyang sarili. Kumbaga para bang may nagbigay sa kanya ng kalamang ito. Sabi niya, "Ikaw yung Kristo, yung anak ng Diyos na buhay." Sabi naman ni Kristo sa kanya, "Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro." Ito yung tanong na hindi masagot ng mga ng mga protesta dito mututol, eh. Sa dinami-dami ba naman ng pangalan, sa dinami-dami ba naman ng pangalan na ibigay kay Simon, bakit Pedro pa? Oh, ano ang ibig sabihin ng salitang Pedro? Ating basahin 'yan sa 1:1:42. Eto sabi, "At sinama ni Andres si Simon kay Jesus." Si Andres kasi ang unang nakakita, 'no? Based sa background niya, biblical background, si Andres pala, alagad pala ito ni John the Baptist.
Alagad siya ni John the Baptist at nung, may tinalakay si John the Baptist about sa darating na mas higit pa sa kanya, nakita ni Andres si Jesus. Therefore, si Andres ang nagbalita kay Simon na nakita ko ang Mesiyas. Si Simon naman hindi siya interesado. Bakit? Napakalaki ng kanyang utang. No? Napakalaki ng kanyang utang na kailangan niyang bayaran. Bakit? Pag nalaman ko ba yung Mesiyas na yan ba matutulungan ba niya tayo sa ating problema? Yan ang sabi ni ni Simon. Malaki yung babayarin natin sa sa yung official Romano. Napakalaki ng ating babayaran. Matutulungan ba ako niyan? So hindi siya interesado. Nung nangisda sila, nung buong gabi sila nangisda, wala silang kuha. Nabagot si Simon, kinaumagahan, at nung gabing sila ay pumalaot para kumuha ng makukuhang isda, ang nangyari doon, si Mateo, inutusan pala si Mateo ng gobyerno Romano para bantayan itong si Simon kung tutupad ba sa usapan. Ang nangyari, nakabante si Mateo sa kanila, dumating yung umaga talagang walang kuha si Simon. Kaya akala ni Simon nung sila paano na papunta na doon sa daong, akala ni Simon nandoon na yung mga Romano naghihintay, pero hindi pala. Ang nandoon pala sa tabing dagat si Jesus nangangaral sa mga Hudyo. Mga Hudyo Ngayon, paglapit niya doon, nag-request si Kristo, pwede ba akong pumatong diyan sa sasakyan mo? Pwede ba pumatong sa sasakyan mo? Para mas marinig nila ako? So, pinahintulutan naman ni Simon, sumakay si Kristo para mangaral, para mas mataas yung niya. Ngayon, nagmamadali si Simon, sabi naman sa kanya ni Jesus, maghintay, wait lang, mamaya ka na umalis, makinig ka lang, saglit lang, ilang minuto lang naman yung hinihiling ko. Eto ngayon, si Simon para yatang, sige na nga, pabigyan na nga lang natin. Nangaral si Jesus. Pagkatapos doon, nang sila'y mangaral, sinabi ni Jesus sa kanya na itapon yung lambat sa gilid. Itapon. Sabi naman ni Simon na, alam mo, Rabbi, o Sir, o Teacher, alam mo kasi, na, alam mo kasi guro, na buong gabi kami pumalaot. Sabi niya, buong gabi kaming pumalaot, pero wala kaming kuha. Kumbaga, menos, menos ang kita. Konti lang yung aming nakuha. Kaya ang nangyari ngayon is, ah, pinagbigyan siya ni Jesus, sabi niya, gawin mo na lang. So, ginawa ni Simon, daming nakuha. Ibig sabihin, may reason bakit si Simon tinawag na Pedro. Ngayon, ang sabi ni Kristo, sa ibabaw nitong batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nang tinayo niya ang kanyang iglesia, ang sabi niya, all the powers of hell will not conquer it. Basahin natin yun Ito ay nasa Matthew 16:18. Atin basahin sa Matthew 16:18 ano sabi rito. Ayan. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Ibig sabihin, hindi siya makakanker. Pero ang mga Sabadista nagtuturo that the church lost her purity and power. But her church lost her purity and power. Ano to? Ano yan? Ito. Ano nga, may dito si Kugnahan.
Nakapasok na ba si Kugnahan sa loob? Ito lang, tama ba yung binigay ko? Ah, wait lang ha. Nakapasok ka na, 'di ba? Ano, 'di ba? Pasok ulit. Hmm. Yun. So, ang nangyari, ang nangyari ngayon is, yung iglesyang yan, sabi ng mga Sabadista, the church lost her purity and power. Basahin niyo yung sinabi ng Sabadista, ha? Ito yung turo ng Sabadista patungkol sa church na tinatag ni Kristo. Ating puntahan dito sa ano sa kanilang katuruan. Ito sa Great Controversy ba 'yon? Ito. Ayan oh, ano sabi sa kanilang katuruan oh? Ito. Oh, ito sabi nila. Ayan. Sa sa browser nga lang, if sa apps. May apps ka? Pasok na. Hmm. Ayan, sabi dito ganito. Most of the Christians at last consented to lower the standard and a union was formed between Christianity and paganism. Nagkaroon na ng ano daw ng union between Christianity and paganism. Di totoo 'yun. Ang paganism na convert into Christianity. There was no union that was formed between Christianity and paganism. There is no such union was formed, but instead, it was the pagan that was converted to Christianity. Although the worshippers of idols professed to be converted, o tamo, converted ako sa kanya, form. Magka-contradiction to eh. Kumbaga, self-contradiction to eh. Ano ba talaga totoo? A union was formed o it was converted? Iba kasi yung ano eh. Union was formed sa converted. Pag sinabing converted, wala, hindi ka nakipagkaisa. Bagkus umanib ka. Iba kasi yung nakipag-isa sa umanib. Pag sinabing umanib, pumasok. Pag sinabing nakipag-alyansa, nakipag-isa, ibig sabihin, dalawa tayo, kumbaga, kung sa ano pa yan, sa lastiko pa yan, bakas. Bakas. Ano ba yung bakas sa Tagalog? Sa amin kasi yung bakas, wala mo, ganito, marami akong lastiko. Tapos marami ka ring lastiko. Bakas tayo. Pag sinabing bakas, pag naubusan ako ng lastiko, pwede mo akong bigyan. Oh. Hindi mo akong bigyan ng lastiko. Tapos pag dumami yung lastiko ko ulit, pwede kita bigyan ng lastiko mo pag ikaw naman naubusan. Para bang sharing. Sa Bisaya kasi tawag dyan, bakas eh. Bakas. Bakas ta, bakas. Ngayon, iba naman yung bakas sa na-convert. Halimbawa, ganito. There was a union formed between two Christian denomination. Ibig sabihin, magiging magkakampi sila, but, wait lang. Ano ba itong pinapasukan mo? Wait lang ha. Enter meeting info. Ano ito napasukan itong taong to? Tingnan mo sa browser. Paano ba ito? Bukas na lang ako. Marunong ka sa StreamYard? Marunong ka sa StreamYard? Baka marunong sa StreamYard. At ito na yung si ano ba, si Kugnahan. Tulos Kugnahan talaga. Dami itong mga dahilan nito eh. Tawagan natin ha.
Kunwari 'to, eh. Oh, ba't pinatay? Ulit. Hello, bro? Talagang pinapatay talaga ano? Pinapatay talaga niya, eh. Talagang pinapatay niya. Ayan, oh. Pero kasi kugnahan talaga. Try natin bigay yung ano, yung Zoom link. How come hindi siya makapasok? Dito tayo sa ano, sa Zoom invite, copy invite link, tapos send natin ulit sa kanya. Yan. Okay. Yan, at least sinendan si kugnahan. Dali-dali mo bukas ng StreamYard kaya. Ha? Kaya niya ano, StreamYard, bukas sa StreamYard. Try natin ha. StreamYard tayo. Baka kako mabubuksan niya ito. La, ha? Put it down. Ha? Oh, really? Kuya? Swinging this dolphin around. Wait lang. I'm just swinging this toy dolphin around. Ayaw niyang magbukas. Ba't ayaw niya magbukas? Wait lang ha. Ito talaga si kugnahan talaga. Nakapasok nga si Junre, tapos ikaw hindi ka makapasok. Kunyari pa to eh. Tawagan ko nga ito. Oh, ba't pinapatay? Ay. Ba't mo pinapatay? Mukha yatang may plano to mangin dyan eh. Mukha yatang may plano to mangin dyan si ano eh, si Gerald Cognahan eh. O, tuloy na lang natin. Tuloy na lang natin. Okay. So, ang nangyari ngayon, ang turo ng Seventh-day Adventist, nagkaroon daw ng union ang Christianity and Paganism. Ito yung kalokohan turo ng mga Seventh-day Adventist. Tapos ang nakalagay pa dito, although the worshippers of idols profess to be converted and united with the church, they still clung to their idolatry, only changing the objects of their worship to images of Jesus and even of Mary and the saints. Ano? Changing the objects of their worship? Anong changing the objects of their worship? Meron bang turo sa Katoliko na ano, kilalaning Diyos ang mga rebulto? Wala naman ah. Kung ating babasahin yan sa ano, sa CCC 2132, sinasabi doon na ang worship is not directed to the images as image themselves. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Not the adoration. Pag sinabing not the adoration, yung latria, ang honor na ibinibigay sa mga sagradong imahe, yun yung tawag na veneration o dulia, not the latria due to God alone. Not the adoration due to God alone. Hindi siya binibigyan ng latria. Sa madaling salita, hindi katuluan ng Katoliko, ng Kristyanismo, na ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay nasa rebulto. Walang ganyang katuruan.
Wait lang ha. Sabi naman dito naman, the foul leaven of idolatry thus brought into the church continued its baleful work. Unsound doctrines, superstitious rites, and Anong superstitious rites? Hindi ba nila alam na sa CCC 2116, 2117, mahigpit na ipinagbabawal ng simbahang katoliko ang of any type of superstitious. Sinasabi nga dun all types of divination are to be rejected. All types of divination are to be rejected. Oh, tapos sasabihin na superstitious rites and idolatrous ceremonies were incorporated to their faith and worship. Saan nyo nakuha sa amin sisisiyan? Ha? Tapos sabi pa rito, as the followers of Christ united with idolaters, Christian religion became corrupted. Ito yung kakontra sa sinasabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. All the powers of hell will not conquer it. Pero ang turo ng mga Seventh-day Adventists, the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Sa madaling salita, kinukontra ng Seventh-day Adventist ang turo ni Kristo na kung saan sinabi ni Kristo, all the powers of hell, sabi niya, all the powers of hell will not conquer it. Tinututulan ng Seventh-day Adventist niyan by presenting their own unsound doctrine like the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Yan. Napakalaking kalokohan na turo ng Seventh-day Adventist ang bagay na ito. Ngayon, ang sabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. Kaya kung ako papipiliin, mas maniniwala ako kay Kristo. Totoo ang sinasabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. Tapos, all the powers of hell will not conquer it. Ibig sabihin, yung kanyang iglesia, pagpapatuloy yon. At sinabi pa ni Kristo sa Matthew 28:19 to 20, ito sabi ni Kristo na napakatibay. Hindi kaya mo sa akin ninuman. O ito, 19 tayo, 19. Aya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sasamahan niya ang kanyang iglesia hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa katapusan ng panahon. Pero tuturo ng iba dyan, natalikod daw. Natalikod. Naubos. Walang natira. Natalikod pala. Walang natira. Sino sasamahan niya? Natalikod. Walang natira. Kung gano'n na nangyari, wala siya sasamahan. Ba't sinabi niya, kasama ninyo ako lagi. Kasama ninyo akong lagi. Sino kasama? Nawala pala.